Isang magandang hapon po sa inyo lahat, SCB Tribes, sa lahat ng tumatangkilik, manonood sa SCB live streaming na ito, at higit sa lahat kay Pastor Wilbert, Pastor Rasmin. Maraming salamat po sa muling pagbibigay ng opportunity to share the Word of God sa platform ng SCB live streaming na ito. So, sa ating pong pagpapatuloy, ng ating pong topic about God's presence through intimacy is our top priority. So ito po yung part natin. So nais ko pong balikan ang isang maigli pong babalik tanaw doon sa ating pong naunang natakel. So according po doon sa ating main passage from Exodus chapter 33, verse 11 to 17 ay pinakita po na ang Panginoon ay nakikipag-usap kay Moses ng face-to-face, pakipag-usap, tulad ng pag-uusap ng isang magkaibigan. At sa karanasang ito ni Moses ay nagbigay po ito sa kanya ng divine discontentment o matinding hangarin na makilala pa si Lord at higit sa lahat ang lubusang maranasan ang presensya ng Panginoon. Kaya naman po makita natin sa kanyang kahilingan sa Panginoon, sa kanyang prayer, please show me your glory. So ito po yung naging battle cry ng kanyang puso. Sa kabila na meron siyang naranasan na pagkilos ng presensya o ng kaluwalhatian ng Diyos sa kanyang buhay and even sa kanya pong pinapangunahan na bansang Israel. At ganun din po makita natin in one of our main passages from Psalms 51 verse 7 to 12. Si King David, as a man after God's own heart, sa kanya pong prayer of restoration, ang isa pong naging highlight na kanya pong nais na mangyari na restoration sa kanyang buhay ay yung manatili siya sa pananahan sa presensya ng Diyos o ang pagsama ng presensya ng Diyos sa kanyang buhay. Kaya po ang kanyang prayer, sabi niya po noon ay, cast me not away from your presence and take not your Holy Spirit from me. So ito po yung kanyang panalangin dahil naunawaan po niya at alam niya na ang buhay na namumuhay labas sa kaluwalhatian o sa presensya ng Panginoon ay isang miserableng pamumuhay. So paano nga ba ang presensya ng Panginoon? Nakapagbabago ng buhay. So sa ating po na pag-aralan, titingnan po natin why the presence of God should be our top priority through intimacy. So number one, nakita po natin yung perfect environment of man, which is the Garden of Eden. At alam po natin sa sinabi ng Genesis na after na likhain ng Diyos ang tao, ay kanya pong inilagay sa pinaka-best, pinaka-maganda, pinaka-mainam na lugar. Walang iba kundi sa kanyang garden, the Garden of Eden, na pinaghaharian ng kanyang presensya, ng kanyang kaluwalhatian. At nakita rin po natin, letter A man was created for man's glory. And God made man in the environment of His glory. Ito po yung isang katotohanan na nakita kung paano po nilikha ng Diyos ang tao. Ang tayo nilikha ng Diyos para sa kanyang kaluwalhatian. At inilagay na kung saan ay ang kumikilos sa lugar na ginagalawan ng tao ay walang iba kundi ang kanyang presensya o ang kanyang kaluwalhatian. Ito nga po ay yung Garden of Eden. Letter B natin po na pag-aralan, man was both created and made from the person, power, plans, and presence of God. And sub-points natin po letter C, God prepared a perfect environment where man can live into the fullest, fruitful, and live with unbroken fellowship with Him. And letter D, tragically, human being existence in glory did not last. Mankind fell short of God's glory. So yun po ang isang malagim. Ano po na nangyari sa buhay ng tao? Ang mahiwalay siya sa presensya o sa kaluwalhatian ng Diyos dahil sa pagkakasala o pagsuway. Sa kabutihan ng Diyos,
Hindi po tayo sinukuan ng Panginoon. Hindi niya sinukuan ang tao. And letter E, God provided a way for us to be restored to Him and His glory through redemptive works and resurrection power of Jesus Christ. So dito po tayo magsisimula sa ating part 2. God provided a way for us to be restored to Him and His glory through redemptive works and resurrection power of Jesus Christ. So sinabi po ng Biblia, sinabi ng salita ng Diyos, the Lord is not willing that any should perish. So sabi po dito, hindi nais ng Panginoon na ang sino man ay mapahamak. O hindi kalooban ng Diyos, na talagang tao ay mawalay sa Kanya. Kaya naman, through our Lord Jesus Christ, na Kanya pong misyon dito sa lupa, nung siya po'y nagkatawang tao, ay i-restore tayo doon sa ating original na posisyon o relasyon sa Diyos. Ilagay tayo doon sa ating original na environment, which is the glory of God. At sa magitan ng ating Panginoon Jesus, ay nabuksan ang kalangitan at naging malaya o nagkaroon ng access ngayon tayo sa presensya ng Diyos o ng ating Ama. Doon po sa kanya sinabi, sa John 14 verse 6, sasabi dito po ng ating Panginoon Jesus, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. So, ito po yung ating pong isa sa pangunahin na pinanghawakan na pribilehiyo sa magitan ng masaganang biyaya ng Diyos na tayo ngayon ay nagkaroon ng kalayaan na makalapit sa presensya ng ating Ama. At sinabi rin po ng salita ng Diyos dito sa Romans 8:17, now if we are children, then we are heirs of God, who heirs with Christ. If indeed we share in His sufferings, in order that we may also share in His glory. So kung tayo daw po ay naging anak ng Diyos, ay ibig sabihin niyan tayo ay tagapagmana ng Diyos. At tayo tagapagmanang kasama ni Kristo. Na anuman ang tatanggapin ni Kristo, ito po ay tatanggapin rin natin. At bagamat yung ating pong buhay na paglalakbay ng pagsunod, paglilingkod sa Diyos, ay merong sufferings. Ang sabi po dito, doon sa naranasan ni Jesus, na sufferings dito sa lupa, para sa atin, para sa ating restoration, sa ating redemption, ang sufferings nito ay nakikibahagi lamang tayo. At sa ating pakikibahagi sa sufferings nito, ang sabi po dito ay, ito rin ang magsisilbi na dahilan upang tayo ay makabahagi sa kanyang kalwalhatian, that we may also share in His glory. So tingnan po natin yung katotohanan dito. So one of the main objective of Jesus' sacrifice is to restore human beings to the realm of God's glory for which we were created. So ito po yung isa sa pangunahin na layunin din po ng pagsasakripisyo ng ating Panginoon Jesus, yung ma-restore ang tao, na maibalik muli doon sa kanyang talagang natural na atmosphere o environment, which is the glory of God. At yan po ay sinabi ng salita ng Diyos na isa sa resulta at dahilan ng kanyang ginawang pagtubos sa tao ay mas marami siyang madala na mga anak sa kaluwalhatian. So sabi po dito sa Hebrews chapter 2 verse 10, for it was fitting for Him, for whom are all things and by whom are all things, in bringing many sons to glory, to make the captain of their salvation perfect through sufferings. Kaya tayong nasa Panginoon, tayong anak ng Diyos, ang sabi po dito, ay katuparan ng
misyong ito ng ating Panginoon Jesus in bringing many sons to glory. Dahil ang nais ng Panginoon, ang mundong ito ay maibalik doon sa kanyang plano na ang manifestasyon o environment na nakikita sa mundong ito ay walang iba kundi yung kanyang kaluwalhatian. Although sinabi ng salita ng Diyos din po, I think in the Psalms, heaven and earth shall declare the glory of God. And I know na ang masigit, na magpakita ng kaluwalhatian ito sa lupa ay walang iba kundi ang mga anak ng Diyos. In bringing many sons to glory. So through the redemptive works and resurrection power of our Lord Jesus Christ, ano po naging resulta? He gave us access to eternal life. He seated us with Him in the heavenly places. He made us co-heirs with His glory. He allowed us now to approach, walk in, and live once more in God's glory. So ito na po yung realidad na galawan ngayon ng buhay natin sa harapan ng Panginoon. Binigyan tayo ng pribilehiyo na malayang makalapit, makapamuhay, manahan sa kanyang kaluwalhatian. At ang kaluwalhatian din ito ng Diyos, the more na ating naranasan, ang presensya ng Panginoon ito, amen, higit po ito doon sa ating theoretical concept, theological concept, ang magiging impact na pagbabago sa buhay natin. So, ito po yung sinabi ng word dito sa 2 Corinthians chapter 3, verse 17 to 18. Kaya ko po nasabi na masigit, ang ginagawang transformation sa buhay natin ng kaluwalhatian ng Diyos o ng presensya ng Panginoon, higit doon sa ating theoretical or theological concept. Dahil sinabi po ni Paul dito sa 2 Corinthians chapter 3, verse 17 to 18, now the Lord is the Spirit. And where the Spirit of the Lord is, there is liberty. So kung ang Espiritu ng Diyos ay nasa atin, isa lang po ibig sabihin niyan, according to this word, nasa atin na yung liberty, kalayaan. So we are free from any kinds of oppression, anumang deception, anumang pong mga confusions, anumang pong mga fears, anxieties. Tayo pinalaya ng Espiritu ng Panginoon. Higit sa lahat, kung ang Espiritu ng Diyos nasa atin tanda na tayo talagang pinalaya na doon sa kasalanan. Inalis na yung takip, yung veil of sin. Ito po yung sabi ng word, but we all, with unveiled face, beholding us in a mirror, the glory of the Lord. So, yabang natanggal na po sa atin yung veil of sin. Ngayon po, wala po tayong ibang pinaka-mirror. Ang sabi po rito ni Paul, salamin, na kung saan upang ating makita yung buhay natin ay naaayos, nabubuo sa prinsipyo, sa kalooban ng Diyos. Ano po yun? Walang iba kundi ang kaluwalhatian ng Panginoon. So ano bang purpose? Bakit tayo tumitingin sa mirror? Sa salamin, sa mirror? Upang makita natin yung hitsura natin, yung hitsura ng ating mukha. Ano yung dapat nating ayusin? Ano dapat nating pagandahin? So the same logic, sa ating buhay in the spiritual realm, bilang kanyang anak na tayo ay na bubuhay sa ilalim ng kanyang kaluwalhatian. Ang kaluwalhatian din ng Diyos ito, ang presensya ng Diyos ito, ang siya nagsisilbi na ating pong salamin. Na dito po yung ating nakikita kung ano na yung degree o level ng ating pong pagbabago. At higit sa lahat, alam po natin na ang kaluwalhatian ng Diyos ito was na ating pong nakatagpo o tayo kinatagpo ng presensya ng Panginoon, merong talagang mababago sa buhay natin. Sapagkat walang pumapasok sa presensya ng Diyos na lumalabas na walang pagbabago. Laging merong nangyaring breakthrough, pagbabago sa kanyang buhay. Kaya sabi po ito, are being transformed into the same image from glory to glory. Kita po natin dito yung increasing measure, yung progress, nung pagbabago ng buhay because of the impact, the power of the presence of God. So just as by the Spirit of the Lord. 2 Corinthians chapter 3, verse 17,
to 18. And next is, He give us access to the Father, connect us with His presence while our bodies wait to be completely redeemed from death as well. So alam naman po natin, ang katawang ito, subject pa sa kamatayan, nagkakasakit pa. Pero hindi po natin ito tinitingnan sa pangtao, panlupa lamang na pangunawa. Kundi, tinitingnan natin ito ngayon na po, yaman doon sa ginawa ng Panginoon Hesus na katubusan sa atin o restoration sa magitan ng kanyang ginawang pagsasakripisyo ng kanyang buhay, ay binigyan tayo ng access, Ama, at makunik muli sa presensya ng Diyos ang katawang ito. At ito po yung sinabi ng Romans chapter 8, verse 11. But if the Spirit of Him who raised Jesus from the dead dwells in you, He who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies through His Spirit who dwells in you. Gives life to your mortal bodies. Kaya po yung spiritual truth dito na ating pumakita, ang katawang ito ay hindi lamang pala nabubuhay sa kanyang physical food, sa kanyang mga vitamins na tinitake, kundi yung Espiritu ng Diyos na nananahan sa atin, asay po ito, siyang nagbibigay ng buhay dito sa ating katawang ito. Dahil ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa atin. Praise God. Kaya po, ang quality ng kalusugan at buhay din ng katawan ng tao, ng mananampalaya higit sa lahat, ay atin po ditong dapat makita na meron siyang kwalidad na buhay dahil ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa atin. Dahil sinabi rin po ni Paul, your body is the temple of the Holy Spirit. Your body is the temple of the Holy Spirit. And thank God sa privilege nito na ngayon ay ating pong naranasan na dapat i-enjoy natin at lalo pa natin itong pagyamanin yung pagmamanifest ng presensya ng Panginoon sa ating buhay. So, next, in Christ, we are carriers of God's presence through His indwelling Spirit. Ito rin po ang makita natin sinabi ng Bible na sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, tayo ay naging carrier ng presensya ng Diyos sa pamagitan ng nananahan na kanyang Espiritu sa atin. Yung sinabi po dito ng Romans 8:14 to 16, for as many as are led by the Spirit of God, these are sons of God. Kung tayo daw po ay pinapangunahan ng Espiritu ng Panginoon, Espiritu ng Diyos, tayo ay mga anak ng Diyos. For you did not receive the spirit of bondage again to fear, but you received the Spirit of adoption by whom we cry out, Abba, Father. The Spirit Himself bears witness with our spirit that we are children of God. So, makita mo natin sa external and internal evidence na tayo ay carrier ng presensya ng Diyos. By action, nasabi po dito, tayo ay pinapangunahan ng Espiritu ng Diyos bilang kanyang anak. Merong internal witness in our spirit. Dahil ang ating pong Espiritu siyang pinaka-office ng Espiritu ng Diyos. Na tanging ang ating Espiritu at ang Espiritu ng Diyos ang merong pagkakaunawaan sa isa't isa. Ito yung communication line ng Diyos sa atin, yung ating Espiritu. Na sinabi po rito na ang Espiritu ng Diyos ang siyang nagpapatotoo, nagsasabi sa ating Espiritu na tayo ay anak ng Diyos. So, ibig sabihin, ito po ay isang maliwanag na indikasyon na tayo ay naging carrier ng presence ng Lord sa pamamagitan ng ating Panginoon Jesucristo. Sa pananahan ng kanyang Espiritu sa atin. Pananahan ng banal na Espiritu sa ating katauhan.
So wherever we go, we carry with us His glory through the indwelling Holy Spirit. Ulitin ko po, wherever we go, we carry with us His glory through the indwelling Holy Spirit. So although the Holy Spirit already dwell within us, we need to seek and activate the presence of the glory of God. So ito po yung ating pong dapat ding maintindihan at maunawaan na bagamat ang Espiritu ng Diyos ay nananahan na sa atin, kinakailangan meron pa rin tayong gawin upang lalo itong mahayag sa ating pong pamumuhay. We need to seek and activate the presence of God. Kinakailangan po natin itong hanapin, talagang pagningasin sa ating katauhan. Sa anong paraan? So we need to seek God in His glory through prayer, praise, and worship. Dito po natin makita yung kahalagahan ng ating panalangin, ng ating pagpupuri, ng ating pagsamba sa isang bahagi ng ating buhay na gusto nating merong mahayag na napagkilos, manifestasyon ng kaluwalhatian ng presensya ng Panginoon. Tayo ay nagpipray, ating pinupuri ang Panginoon at ating sinasamba siya. So ito po yung isang pure na reason kung bakit tayo humahanap sa mukha ng Panginoon. Bakit natin hinahanap ang mukha ng Panginoon? Pag sinabi natin paghanap sa mukha ng Panginoon ay talagang nagbibigay tayo nung quality time, even quantity time, upang talagang masik natin, masumpungan natin. Ano po yung isang panibagong encounter to the presence of God through prayer, praise, and worship. Ano pa dapat natin gawin? To seek and activate the presence of God. So we need to surrender to His will. Yung pong ating pagsusuko ng ating pong kalooban sa Kanya. Dito po napapadali. Yung paghahayag ng Diyos sa atin ng Kanyang presensya. Sometimes, tayo ay nagpipray sa Lord na tayo ay maging recipient ng revelations ng Lord. Pero ano yung ating purpose? Bakit tayo nag-aas sa Lord na matanggap natin yung revelations niya? Yung revelations niya ay, ito yung intentions ng kanyang puso, yung gusto niya mangyari dito sa lupa. So ano yung dahilan? So, kung nakikita ng Diyos, na tayo ay sold out sa kanyang kalooban na maging instrumento ng katuparan ng kanyang kalooban, hindi po mahirap sa Diyos na tayo ay talagang ipahayag niya ang kanyang presensya sa buhay natin, ang kanyang kalooban. So, we need to surrender to His will. Ano pa? We need to live in righteousness. We need to live in righteousness. Alam po natin na ito po isa sa pinaka-highlight na pinaka-attitude, o character sa buhay ng mga anak ng Diyos. Ang tayo ay mamuhay sa katwiran. And next, we need to live in faith, in dimension. So we need to live in faith dimension. So kung gusto natin, na by level na kung saan mayroong nangyayaring progress ang ating experience sa presence of the Lord, we need to live in faith dimension. So always remember, we are made for God's glory. We are made for God's glory. So the continuity of the existence of our life will always found in God's presence. Ulitin ko po, the continuity of the existence of our life will always found in God's presence. Amen? So how does the presence of God can transform people's life? Why the presence of God should be our top priority through our intimacy? Secondly, pursue God alone to build intimacy. Pursue God alone to build intimacy. Yung paglapit, yung paghanap mo sa Panginoon,
wala kang ibang hangarin. Wala kang ibang intensyon kundi siya. Ang dahilan upang mailapat mong malapit ang iyong sarili sa Kanya. To build intimacy. So Moses demonstrated that intense prayer secured his life and the people of Israel so they could be led by God's presence on their journey to the promised land. So ito po yung nakita natin, na isang senaryo na pinakita ni Moses yung kanyang matinding panalangin. Matinding panalangin na siniguro niya, tiniyak niya na yung kanyang buhay at ang bansang Israel na kanyang pinapangunahan ay pangunahan ng presensya ng Diyos sa paglalakbay to the promised land. Kaya po yung sabi niya dito sa Exodus 33 verse 15, then he said to him, if your presence does not go with us, do not bring us up from here. If your presence does not go with us, do not bring us up from here. Lord, kung hindi mo kami sasamahan, hindi kami aalis sa lugar nito. Huwag mo kaming alisin sa lugar nito. Dahil alam ni Moses, yung danger ng kailangang paglalakbay in the wilderness kung wala ang presensya ng ating Panginoon. Spiritually speaking, sa panahon natin, kung sa buhay natin bilang anak ng Diyos, o sa journey ng church, o sa ministry, kung wala na yung pangunguna, kung wala na yung presensya ng Diyos, baliwala, yung ating mga ginagawang ito. Kumbaga, ang isang katotohanan dito ay kung wala ang presensya ng Diyos, walang aksyon para tayo gumawa ng para sa Kanya. Dahil ang nais ng Panginoon, tayo ay gagawa na kasama niya. Hindi tayo gagawa ng para sa Kanya. Ang puso ng Panginoon ay yung gumawa tayo ng bagay na nagmumula sa Kanyang puso na kasama natin siya. So kung walang demonstrations ng presence of God sa buhay natin as a church, so ano pong magiging resulta ng ating mga ginagawa? Paano natin maabot yung prophetic destiny? Paano natin ipupulfill yung assignment na tinanggap natin sa Kanya kung wala na yung presensya ng Diyos? Posible, Pastor, na mangyari yan? Posible, dahil pinakita na po sa atin ng Scripture na may nabubuhay, namumuhay na tao na labas sa presensya ng Diyos. Hiniwalayan ang presensya ng Panginoon. Umiwalay ang Panginoon. At alam po natin kung ano yung naging resulta nito. Miserable. Ano po? Kaya po sabi ko rito, si David, a man after God's own heart, ang isa pong kanya pong ginawa ay yung pong mapanatili yung kanyang buhay na mamuhay sa presensya ng Diyos. David, a man after God's own heart, consistently set his life to live in God's presence. Kaya po yung kanya pong prayer, dito sa Psalms 27:4, yung po kanyang kahilingan sa Panginoon, One thing I have desire all the days of my life, to behold the beauty of the Lord and to inquire in His temple. Marami namang pwedeng hingin sa Panginoon, di po ba? Lalo sa panahon natin ngayon, marami tayong pwedeng hingin sa Panginoon. Humingi ng promotion, humingi ng gabay sa isang, para magkaroon ng matagumpay na buhay, magkaroon ng negosyo, magtagumpay sa negosyo, magkaroon ng bagong bahay, magkaroon ng bagong kotse, magkaroon ng buhay na kung saan ay isang magandang sitwasyon. So, pwedeng hingin ito sa Panginoon. Pero makita natin po dito sa buhay ni David, isa yung pinakahigit na kanyang
tungkulan ng halaga sa kanyang buhay, sa kanyang pagnanais. One thing I have desire, all the days of my life, to behold the beauty of the Lord. Wala siya bang desire, kundi ang Panginoon, ang presensya ng Diyos. Ang makita, mamasdan, ang kagandahan ng kaluwalhatian ng Panginoon. So, yung God factor sa buhay po ni David, dahil nga po doon sa kanyang na-build na relationship sa Panginoon, mas malakas ngayon yung tinig sa kanya, na nagbigay sa kanya ng talino kung ano ang higit na dapat maging estado ng buhay at piliin sa buhay sa kanya pong pananatili dito sa lupa. One thing I have desire, all the days of my life, to behold the beauty of the Lord. Kaya na po, sabi din po niya dito sa Psalm 16 verse 8, the Psalm 16 verse 8 says, I have set the Lord always before me. I have set the Lord always before me. Kaya po yung kanya pong sarili, sabi dito, ay laging, nasa pagsama sa pangunguna ng Panginoon. Wala pong ibang higit na pinakamataas na estado ng buhay sa mundong ito. Walang ibang higit na kamanghamahang kalagayan ng sitwasyon ng buhay dito sa mundong ito. Walang iba kundi ang pagsama ng Panginoon sa atin. At kung ang pagsama ng Panginoon sa buhay natin, wala tayong katatakutan. Wala tayong katatakutan anumang mga bad news o crisis na pangyayari sa sanlibutan ito. Dahil alam natin kung saan naka-secure ang ating pong buhay. Walang iba kundi sa presensya o sa pagsama ng Panginoon. Ang isa rin po natin makitang kwento sa Biblia in the New Testament, si Mary. Si Mary at si Martha, ay binisita ng ating Panginoon Jesus. Doon sa Luke chapter 10, verse 38 to 42, binisita sila ng Panginoon. Nagkaroon ng pagkakataon na ang dalawang ito ay magkaroon ng personal na encounter sa ating Lord. At alam po natin ng sinabi ng istorya, mas pinili ni Mary yung maupo sa paanan o sa presensya ng ating Panginoon Jesus. But si Martha ay kanyang pinili yung mapagsilbihan. Itong Jesus at ang kanyang mga disciples at mga taong naroon sa magitan ng paghahanda ng kanilang makakain. So, kung ating titingnan, napakaganda. Yung gagawin o ginawa ni Martha para din naman sa kapakanan ni Jesus at ng mga taong naandun. So, ang motivations niya dito ay yung good intentions ng tao na mapagsilbihan Jesus at ang mga disciple. Pero si Mary, makita natin yung kanya pong pinili ay yung God intention. Kung bakit si Jesus naandun. Mas pinili niya, nagkaroon ng pagpili si Mary sa isang pinakamahalagang bagay. Yung makonect yung kanyang puso sa ating Panginoon Jesus, sa mamagitan ng kanyang pagtanggap, pakikinig ng salita ni Jesus. Sa ating pinag-uusapan, yung siya ay maupo sa presensya ng ating Panginoon Jesus. Ano po yung nangyari kay Mary? So ito pong kanya pong pagpiling ito ay nagbunga ng breakthrough sa kanyang buhay. Na ang nagpatibay ay walang iba kundi ang ating Panginoon Jesus. Na sinabi sa Luke 10 verse 42, but one thing is needed, and Mary has chosen that good part which will not be taken away from her. So Mary chose the most important thing, to sit the feet of the presence of Jesus. Kaya po, spiritually speaking, dalawang uri ng mananampalataya nagkaroon ng chance na ma-encounter ang presensya ni Jesus. Kaya lang magkaiba ang naging motivation. Kay Martha naging malakas yung
dating ng mabuting intention, mag-serve in the name of God sa mga taong naandun sa kanyang tahanan sa pangunan ng ating Panginoon Jesus. But si Mary, makita po natin yung kanyang motivation, yung intentions ng Diyos ay kanya pong nakita. Kinakailangang maupo. Kinakailangang unahin. Si Jesus, ang salita ng Diyos. Ano naging bunga po nito? Yung breakthrough sa kanyang buhay. Yung pinili ni Martha naging burden sa kanya. Bakit po masabi natin naging burden sa kanya? Sa bandang huli, ano po? Dahil naging burden na ito sa kanya, dito na siya nag-start na mag-complain sa Panginoon Jesus. Panginoon, papahintulutan mo ba na ako'y pabayaan dito ng aking kapatid? Pinabayaan ako na ako lang ang tumarbaho dito. So pati ang Panginoon Jesus ano po, ay kanya pong talagang pinagreklamuhan na. Ano pa ang ating makita sa kanyang reaksyon? Nagsimula na siyang mag-confer. Ako, busy dito. Ang aking kapatid na si Mary, naandyan lang, naupo lang sa iyong paanan. So para kay Martha, parang walang saysay, walang halaga yung ginawa ni Mary. Ano po makikita po natin? Bukod na siya ay nag-complain, nag-compare, naghahanap na siya ng compliments. Na siya ay mabigyan ng appreciation. So ito po yung because of the burden doon sa kanyang ginawa na pagpili. So ito na po yung naging domino effect sa kanyang harapan. At ang realidad sa buhay natin kapag gumagawa tayo, hiwalay sa salita ng Diyos, hiwalay sa presensya ng Panginoon, ang lahat ay nagiging burden lang sa atin. At nagkakaroon tayo ng mga hindi magandang pagtingin, pagkaunawa sa mga nangyayari sa ating kapaligiran. So, sa pagpili ni Mary bilang pagpili sa kalooban ng Panginoon, nagdala ito sa kanya, sa kanyang buhay, ng isang magandang resulta, which is the breakthrough sa buhay niya. Hindi siya nagkamali doon sa kanyang pagpili. Sinabi ng Panginoon Jesus. But one thing is needed, and Mary has chosen that good part, which will not be taken away from here. Kapag tayo ay nadeposituhan ng salita ng Diyos, ay pinagkalooban sa atin ang salita ng Panginoon at atin po itong niyakap, at ito ating nilakaran, hindi na ito mawawala. Ang impact nito, ang influence nito sa harapan ng ating pong Panginoon. So, pursue God alone to build intimacy. Letter A po, tingnan natin. Intimacy with God draws us to the original desire of God, which is for man to dwell in Him. So makita po natin dito, ano yung nagagawa? Ano yung epekto sa atin ng ating pagiging malapit sa Diyos? Intimacy with God. So ito daw po yung nagdadala sa atin sa original na naisin ng Diyos na tayong tao ay makapanahan sa Kanya. Intimacy with God draws us to the original desire of God, which is for man to dwell in Him. Kaya po pala merong ganitong battle cry, din po sa puso ni King David. Sa Psalms 27 verse 4, one thing I have asked the Lord. Isang bagay ang hinihingi ko. Ibig sabihin po nito ay binaliwala na ni David ang mga mahalagang bagay sa tingin ng maraming tao. Ito yung pinakamahalaga sa kanya. One thing I have desired as the Lord, that I will seek, that I may dwell in the house of the Lord, or in His presence all the days of my life. To gaze upon the beauty, the delightful, loveless, and majestic grandeur of the Lord, and to meditate in His temple. Psalms 27 verse 4 according to Amplified Version. Kaya po, kung atin pong na-connect yung ating puso sa Panginoon, dito tayo nagiging wise sa mga pagpili ano ang higit nating kailangan.
Yung sinabi po ni King David dito ay yung kanya pong buhay na po, ay manatili sa presensya ng Diyos. Ito yung kanyang pinaka most request na sinabi niya dito sa Lord. One thing I have as the Lord, that I will seek, that I may dwell in the house of the Lord, or in the presence of the Lord, all the days of my life. Another word sa Psalms 84 verse 10, according to New Living Translation, a single day in your courts is better than 1,000 anywhere else. I would rather be a gatekeeper in the house of my God than live the good life in the homes of the wicked. A single day in your courts is better than 1,000 anywhere else. Ikumpara mo na, para po dito kay King David, ikumpara mo na ang lahat ng magagandang lugar, ang lahat ng magagandang pasyalan. Kumbaga, dito po sa temang ito, na sinabi ni David dito sa Psalms 84 verse 10, mas pipiliin niya ang presensya ng Panginoon. Nakita po natin dito kung gaano kataas ang kalidad ng buhay na nasa presensya ng Diyos. A single day, isang araw na ikaw ay nasa presensya ng Panginoon, kumpara sa 1,000 taon, panahon sa anumang lugar, walang kapares, walang katulad ang karanasan ng pananahan o ang pagsama ng presensya ng Diyos. Kaya ayon po sa sinabi ni Dr. Ton de Bacari, prosperity is not all about money. It's about the presence of God. Prosperity is not all about money. It's about the presence of God. Kaya po, sa Revelation ito, mas lalo tayong ma-stir up, lalong ma-stir up yung ating puso, yung ating espiritu na talagang mapagyaman natin ang operasyon ng presensya ng Diyos sa buhay natin. So dito po merong katotohanan na dapat tayong pagbulay-bulayan. Na ito ay patungkol doon sa original na naisin ng Panginoon na gusto niya from the beginning na talagang ang tao ay makasama niya, manahan sa Kanya. So truth to ponder, God's original desire is to have unbroken fellowship with man. Una po, the Garden of Eden. Ano yung ating makikita na truth doon sa desire ng Lord dito? Sa nais niya na ang tao ay manahan sa Kanya. So, from the beginning, makita ho natin, yung Garden of Eden, inihanda niya, para sa tao. At yung pong katotohanan din po dito, makita natin, yung pagsakop ng presensya o kalwalhatian ng Diyos. Dito sa lupa ay, unang-una dito sa Garden of Eden. Ito po ay naituro na din sa atin ang ating spiritual mentor. So the first invasion of God's presence or God's glory on earth. Ano pa yung Garden of Eden? The hotspot of God's presence where God placed the first man, Adam. Ito po yung pinaka-hotspot. Kumbaga, sa lindol po na pangyayari, ito yung pinaka-sentro ng tinamaan ng lindol. Ito yung pinaka-hotspot, the Garden of Eden, ng presensya ng Lord dito sa lupa, na kung saan dito iniligay niya ang tao. Ano pa po yung makita natin truth about the Garden of Eden? The perfect and natural environment to man. And Garden of Eden refers to intimate relationship of man to God bound by the principle of obedience. Garden of Eden refers to intimate relationship of man to God bound by the principles of obedience. So alam natin ang nangyari. Ang tao po ay nag-disobey, nagrebelde sa Diyos, nahiwalay sa Diyos. Pero ang Diyos ay gumawa
siya ng paraan upang abutin ang tao. At ang Diyos po ay nagpagawa ng altar. Anong dahilan? Anong gusto ng Panginoon? Bakit niya ito pinagawa sa tao? Altar po is God's provision that serve as a connecting point and continuous access of man to God in spite of man's disobedience to Him. Yun po yung kahalagahan ng altar. Na ang idea pong ito hindi galing sa tao, ang parang ito hindi galing sa tao, kundi galing sa Diyos upang sa kabila ng pagkakasala ng tao, sa kabila ng nagdisobey ang tao ay tuloy-tuloy na magkaroon ng access ang tao. So ang altar ay naging connecting point, ng ugnayan ng tao at ng Diyos. At nabuo, ang bansang Israel. At sa kanila pong paglalakbay from Egypt to the promised land, ang Diyos ay nagpagawa kay Moses ng tabernacle in the wilderness. Ano ibig sabihin po, bakit sila pinagawa ni Lord kay Moses itong tabernacle? Upang paalaala sa kanila na ang Diyos, ay lagi nilang kasama. A reminder of God's presence. Ang tabernacle po, ito po yung visible dwelling place of God's presence. Visible dwelling place of God's presence. Pagkatapos po ng tabernacle in the wilderness, dumating po yung time na talagang ang bansang Israel ay naduna sa kanila pong lugar sa promised land, naging isang bansa, at ang Diyos nagpagawa ng templo kay Solomon. Ang templong ito ay siyang pinakapuso ng bansang Israel, ng city of Jerusalem. Why? Dahil ang templo ay tirahan ng Diyos. Ang Diyos ay nananahan sa kaligitnaan ng kanyang bayan. The temple means God dwells among His people. Amen? So, hindi po dito nagtatapos. Po yung pupurso ng Lord upang ang tao ay talagang makapanatili sa Kanya. Manatili sa ilalim ng Kanyang presensya. Sa panahon ng bagong tipan, sa panahon ng ating Panginoon Jesus, na isa sa Kanyang naging misyon ay i-build yung Kanyang church. So, the church that Jesus built, the church built according to God's pattern, is the headquarter of the tactical operation of God's presence here on earth. Ulitin ko po, the church built according to God's pattern is the headquarter of the tactical operations of God's presence here on earth. So, nakita po natin from doon po sa Matthew chapter 16 kung anong uri na yung binild ng ating Panginoon Jesus na kanyang iglesia. Na ito po ay nagsimula, ang pagbibuild mula sa kalangitan. From the revelations of the Father kay Peter kung sino si Jesus. Kaya dito makita natin kung saan nag-start. Ang pagbibuild ng church ng ating Panginoon Jesus. Ito ay nagmula sa puso ng ating Diyos Ama. Ayon sa revelation na pinahayag niya kay Peter tungkol sa ating Panginoon Jesus. After that revelation, ay kanya pong sinabi, sinabi ng ating Panginoon, and upon this rock I will build my church. So, mahalaga po doon ay makita natin na ang church ay mabuild sa pattern ng ating Panginoon Jesus upang maging qualified, maging approved sa Diyos na tirahan ng kanyang presensya. Sa journey ng church, sa kanyang pong buhay, kinakailangan yung tuloy-tuloy na kanyang pag-unlad. So, kung yung church ay dumarating doon sa stature na as a Bethel, ibig sabihin ay house of God, na ito ay qualified na tirahan ng presensya ng Diyos. So the church or the Bethel as a house of God, which means dwelling place of God's presence. And in times of eternity, doon sa panahon ng walang hanggan. So, alam natin na ang lahat ay nagsimula sa salita ng Diyos. At ang lahat ay matatapos sa salita ng Diyos. Ang lahat ay nagsimula sa Diyos. Ang sabi po ng Genesis, in the beginning, God. So, sa simula, ang Diyos. Kung ang lahat ng bagay ay sa Diyos nagsimula, sa Diyos din magtatapos. So, ang isa pong truth, na ating pong makikita dito sa ating pag-uusapang ito, heaven is not our final destination, but God Himself. Sa usapan pong pang walang hanggang panahon,
So lahat nag-aspire, ano po, doon sa lugar na langit. Pero ang pagiging perpekto ng langit, kung bakit siya langit, ay walang iba kundi dahil sa pananahan ng Diyos o ng presensya ng Diyos sa langit. So kung aalisin natin yung langit, yung presensya ng Diyos sa lugar na langit, ito ba ay perfecto pa? So, alam natin, hindi na siya magiging perfecto. Dahil wala na yung dahilan kung bakit siya langit, na perfectong langit dahil sa presensya ng Diyos. So, alam natin na ang isang katotohanang sinasabi sa atin ng salita ng Diyos na ang Diyos ay hindi nakadepende sa lugar, kundi yung lugar nakadepende sa Kanya. Yung langit nakadepende sa Kanya. Ang panahon, ang walang hanggan, nakadepende sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. That's why in times of eternity, sa design ng Lord na tayo ay makapanatili sa Kanya, heaven is not our final destination, but God Himself. Amen? So sa 1 Thessalonians chapter 4, verse 17, mula po dito sa New Living Translation, ganito po sabi, then together with them, we who are still alive and remain on the earth will be caught up in the clouds to meet the Lord in the air. Then we will be with the Lord forever. Then we will be with the Lord forever. So ito pong verse nito ay tumutukoy doon sa rapture. Ano po? So sabi nito, tayong mga buhay ngayon, hindi tayo maunad doon sa mga nangamatay na sa Panginoon Jesus. Sila ay bubuhay ng Panginoon, ano po, at makasama natin sila na tayo ay i-caught up sa kalangitan, ano po, upang makatagpo ang Panginoon. And then, after po nitong pangyayari ito, ano pong mangyayaring event? Sunod, the event, then we will be with the Lord forever. That's why, amen, our final destination is God Himself forever. Amen? Next, letter B. Intimacy with God demonstrate hunger and thirst for Him. Intimacy with God demonstrate hunger and thirst for Him. So ito po yung sabi dito. Sa Psalm 63 verses 1 to 6. Ano po sa Tagalog ko po babasahin sa inyo. Ang sabi po dito, O Diyos, Ikaw ang aking Diyos na lagi kong hinahanap. So ano pong sinasabi ng salitang ito? Pagpapakita po ng gutom at uhaw sa Diyos o sa presensya ng Diyos. Ang uhaw kung kaluluwa, tanging ikaw nga ang hangad. Para akong tuyong lupa na tubig ang siyang lunas. Verse 2, hayaan mong sa santuaryo kay aking mapagmasdan at ang likas mong kaluwalhatian at papangyarihan. Ang wagas na pag-ibig mo'y mainam pa kaysa buhay, kaya pupurihin kita, O Diyos, at pararangalan. Habang ako'y nabubuhay, ako'y magpapasalamat, at ako ay dadalangin na kamay ko'y nakataas. Itong aking kaluluwa ay tunay na masisiyahan, magagalak na umaawit ng papuring iaalay. Verse 6, last verse, laman ka ng gunita ko samantalang nahihimlay. Magdamag na ang palaging iniisip ko ay ikaw. So kung tayo ay may uhaw at gutom sa Diyos, hindi po ito may tatago. Ano po? Ng ating mga sarili. Mula sa ating kalooban, ito ay mahayag sa ating panlabas na pagkilos. Ang sabi po dito ng salmista, You, God, are my God. Earnestly I seek you. I thirst for you. My whole being longs for you. And the last verse, sabi po, on my bed, I remember you. I think of you through the watches of the night. So the focus ng iyong katauhan ay walang iba
kundi ang Panginoon. Ibig sabihin po ito ay kapahayagan ng iyong matinding gutom at uhaw sa Diyos. Kaya rin po sinabi ng Psalms 42 verse 1 and 2, as the deer pants for streams of water, so my soul pants for you, my God. Kung paano yung usa na uuhaw sa batis ng tubig, ang aking kalooy na uuhaw sa iyo, Panginoon. My soul thirsts for God, for the living God. Ang aking kalooy na uuhaw sa Diyos, sa buhay na Diyos. When can I go and meet with God? So paghahangad na po na talagang makatagpo ang Panginoon. So, yung pagkagutom, pagkauhaw sa Diyos. So nakikita ko po ito yung napakagandang motivasyon natin sa journey ng ating buhay sa Panginoon. Na kung saan ay magdadala sa atin sa lalo pa tayong lumalim, tumaas yung ating pong ugnayan sa Diyos. Yung ating paglilingkod, yung ating pagsunod. So kung may hunger and thirst, ito po, ay talagang merong tayong maranasan na increasing ng ating pong pagbabago ng ating buhay. Bilang lingkod ng Diyos, bilang mga mananampalataya, bilang church. Ang sabi po dito, God does not allow full manifestation of the Spirit unless someone has an intense spiritual hunger and thirst for His presence. So yun po yung makita natin ng katotohanan na kung ano yung level, kung ano yung degree na pinapakita na hunger and thirst sa presensya ng Diyos ng isang mananampalataya, doon siya kakatagpuin ng Panginoon. Doon siya kakatagpuin ng Panginoon. Kaya sabi po ito, hindi lubos na may bubuhos ng Diyos ang kapahayagan ng kanyang Espiritu, maliban na intense, matindi yung spiritual hunger and thirst ng isang mananampalataya sa presensya ng Diyos. So hindi pala masama maging radical tayo doon sa pagpapahayag sa harapan ng Diyos ng ating pagkauhaw at paggugutom sa Kanya. The more na nagkakaroon tayo ng matinding pagnanais, yung hunger and thirst para sa Kanyang presensya, dito tayo lubos na kakatagpuin ng ating Panginoon. Dito tayo lubos na pagpapahayagan ng pagkilos ng Kanyang presensya, ng Kanyang Espiritu. Amen? Sabagat, kung ano yung ating response, sa Diyos. As a protocol, dito rin tayo kinakatagpo ng Panginoon. Di ba sinabi na sa salita ng Panginoon, kung lalapit ka sa akin, ako ay lalapit sa iyo. Ang mananatili sa akin, ako'y mananatili sa Kanya. Kung manunumbalik ka sa akin, ako ay manunumbalik sa Kanya. So, makita po natin kung ano yung response natin. Doon sa salita ng Diyos, o sa pinapahayag ng Panginoon, dito tayo kinakatagpo ng Panginoon. Kaya sa pagpapahayag natin ng matinding spiritual hunger and thirst sa presensya ng Panginoon, dito tayo lubos na pakapupuspusin ng ating Panginoon. Kaya po ang isang truth na makita po natin dito sa ating pag-usapan, desiring God alone. Desiring God alone is a product of being passionate with Him. Ulitin ko po, desiring God alone is a product of being passionate with Him. So magagawa lamang po talaga natin, na talagang ang magsigit na maging desire ng ating puso ay ang Diyos. Kung talagang tayo mayroong masidhing paghahangad para sa Kanya. So sabi po dito ng Psalm 73 verse 25 to 28, whom have I in heaven but you? And there is nothing on earth that I desire besides you. Sinasabi po ng psalmista dito, kung nasa langit, wala siyang ibang pipiliin kundi ang Panginoon. Kung sa lupa man, ang kanya pa rin desire, ang kanya pipiliin, walang iba kundi ang Panginoon. So my flesh and my heart may fail. But God is the strength of my heart and my portion forever. For behold, those who are far from you shall perish. Sa mga taong lumalayo sa Kanya, sa ating Panginoon, sa presensya ng Panginoon, tiyak na mapapahamak
So, you put an end to everyone who is unfaithful to you. But for me, kung ang maraming karamihan ay unfaithful, lumalayo sa Panginoon, ang sabi ng salmista, pero sa akin, mas mabuti na ako'y maging malapit sa iyo. Hallelujah. But for me, it is good to be near God. So I have made the Lord God my refuge, that I may tell of all your works. Hallelujah. So, desiring God alone is a product of being passionate with Him. So, the following are the benefits of being passionate with God through hunger and thirst for Him. Ano nga ba yung pwede maging benepisyo sa pagiging passionate natin sa Diyos, sa pagpahayag ng uhaw at gutom natin sa Kanya? Ito po yung una natin makita. Hunger and thirst for God keep us from familiarity and being lukewarm. So yung hunger and thirst for God, dito po tayo naiingatan mula doon sa espiritu ng familiarity. Pag sinabi natin familiarity, ano po ba? Example, every Sunday, kung tayo matagal na sa Panginoon, na mga lingkod ng Diyos, leaders, members, workers, so alam na natin yung galawan ng Sunday celebration. At kapag kabisado na natin yung mga programa, mga ginagawa, so ang nangyayari ay parang kumikilos tayo na obligasyon na lang. O may daos lang yung tinatawag natin religious activity natin. Ibig sabihin, wala nang buhay, wala nang sigla, wala nang saya, wala nang pag-expect ng bagong bagay mula sa Diyos. Wala nang pag-expect ng bagong mangyayari doon sa sama-samang pagsamba sa Panginoon. Kung tayo man ay nasa worship team, para bang dahil tayo ang naitayo, basta magawa natin yung ating part, tumugtog, kumanta, but wala nang alab, wala nang buhay, wala nang sigla. At ang nangyayari, nagiging tradisyon na lang o nagiging ritual na lang yung ating ginagawa Sunday after Sunday. So kung gano'n nangyayari, ibig sabihin nito ay nagiging lukewarm na tayo or nagiging religious na tayo. Kaya po, hunger and thirst for God is best motivation sa ating journey ng ating pong paglilingkod sa Diyos. Ano po? Dahil hunger and thirst for God keep us from familiarity and being lukewarm. It makes us serve God with joyfulness, gladness, and seriousness. Another thing natin po makita na benepisyo of being passionate with God through hunger and thirst for Him. Hunger and thirst for God protects us from being trapped and bound by religious spirit. Hallelujah. Kaya po, yung pong epekto, yung resulta, benepisyo, ng pagiging uhaw at gutom natin sa presensya ng Diyos, protection natin ito, upang huwag tayong matrap at matali ng espiritu ng reliyon. Praise God. Napaka ganda po ng ating pong pag-uusapan. Pero dahil po sa lumampas na po ako doon sa limitasyon ng ating pong oras, atin po itong ipagpapatuloy sa ating pong part 3. So, maraming salamat po. Hopefully na naging pagpapala po ang salita ng Diyos, ang mensaheng ito na aking pong naibahagi sa inyo. So, maraming salamat po. And God bless us all. Amen.